ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Sa anumang relasyon ay sinasabi na tayo ang magdedesisyon kung sino talaga ang tama para sa atin. Pero sa isang banda ay madalas ang panahon ng nagdedesisyon kung sino talaga ang nararapat, mga kapuso. Ikaw, nangyari ba sa'yo ang may dumating nang hindi mo hinanap at siya pala ang tama? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa iyo. Ako po si Lex, 29 years old, may trabaho. Ang akin pong kwento ay nangyari 10 taon na ang nakakalipas. Nasa first year sa kolehiyo na po ako noon at kumukuha ng kursong engineering sa isang eskwelahan dito sa Maynila. Pero dahil po lumipat ang pamilya namin sa probinsya sa norte ay kinailangan ko din pong lumipat ng eskwelahan. Mabuti naman po ay na-credit ng nilipatan kong eskwelahan ang mga grades ko noong nasa Maynila pa ako. Kaya hindi ko na kailangan pang umulit. May nakasabayan po akong transferi noon sa eskwelahan, si Gio. Kaedad ko lang din po siya pero siya naman ay sa ibang probinsya galing bago lumipat sa parehong lugar. May kayabangan po si Gio palaban at hindi nagpapatalo. Kung bakit ko po nabanggit si Gio ay dahil po sa isang dahilan. Pareho po kaming nagkagusto kay Aubrey na kasing edad din namin. Maganda po siya, palabate at napaka-approachable kaya hindi po talaga imposible na mahulog ang loob ko sa unang pagkikita pa lang namin. Kaso nga po ay ganon din ang nararamdaman ni Gio. Dahil nga po hindi naman kami pareho galing sa probinsyang yon. Kaya hindi kami magkakilala at si Aubrey po ang pinagsimulan ng madalas naming iringan, Papa Dudut. Hello, Aubrey. Hello, Aubrey. Hi, Lex. Hi, Gio. Nauna na ako. Bakit sisingit ka pa? Nauna ka? Paano mo nasabi? Nauna na ako nag-hi. Oh, nag-hi ka lang. Nag-hello naman ako. Nag-hi na nga ako. Anong gusto mong sabihin ko? Higher? Pilosopo ka. Depende. Bumati kayo sa akin tapos magbubulungan kayo dyan. Ay, sorry Aubrey. Ito kasi. Ewan nga bakit ako kinakausap nito eh. Nakakatuwa naman kayo magbiruan. Siguro sobrang close nyo, no? Hindi ah. Hindi? Hindi no. Sayang, akala ko magkaibigan kayo. Natutuwa pa naman ako sa inyo. Hindi. Ang ibig kong sabihin, close kami nito. Sobrang close. Ay, ang cute! Ganyan ang gusto ko. Aubrey, kuto ka ba? Ha? Bakit? Kasi lagi kang nasa ulo ko eh. May kuto ka? Pick-up line yon. Palibasa, hindi mo alam yon. Aubrey, Ano yun? muta ka ba? Bakit? Kasi sa umaga, ikaw agad ang nakikita ko eh. Mutain ka pala eh. Pick up line yon. Nakakatuwa talaga kayong dalawa. May pick-up line pa kayo? Aubrey, Bakit? hindi ka ba naiingayan? Ha? Saan? Sa tibok ng puso ko. Kasi nandito ka eh. Ang cute no, nakakatuwa. Aubrey, Yes? sana anino ka na lang. Bakit? Para lagi kitang kasama. Nakakatuwa din yan. Eh paano pag wala ng liwanag? Eh di hindi mo na siya kasama. Aray! Nag-aaway ba kayo? Hindi, yung siko niya kasi dumikit sa sikmura ko. Akala ko nag-aaway kayo eh. May pick-up lines pa kayo? Teka, isip pa ako. Wala nang maisip. Oh, eh di ikaw mauna kung may naisip ka na. O ano? Mamaya na.
Wala ka din palang maisip eh. Okay lang kung wala na, no pressure. Kwento na lang kayo tungkol sa sarili nyo. Salutatorian ako nung high school. Ako, valedictorian. Weh, Totoo. Punta ka sa amin. Ingungud-ngud kita sa medal ko. isa lang ang medal mo. Ako 3. Salutatorian, Young Scientist, at Inventor of the Year. Pauso ka. Anong inimbento mo? Device siya na nagdi-detect ng tanga. Hindi ko na dinala kasi baka sumabog pag may na-detect dito. Sorry ha, hindi ako valedictorian. Pero hindi naman ako tanga. Ay, hindi para sa'yo yung device. Para sa kanya. Hindi ako tanga. Mabuti pa umalis na ako. Nakakahiya pala sumama sa inyo kasi matatalino kayo. Hindi! Joke lang! Kayo naman, mapaniwalain kayo. Well, totoo na hindi ako valedictorian o salutatorian, pero mataas din ang grades ko. Ang tatalino kasi ng buong klase namin eh. Papadudot kahit ganon kabait sa amin si Aubrey ay halata ko pa din na mas magaan ang loob niya kay Gio. Ewan nga po parang mas may appeal kay Aubrey yung mayabang. Pero kahit po ganoon ay hindi ako nang hihina ang loob para pumorma pa din kay Aubrey. Kasi malay ko naman po na baka kaya ganon si Aubrey kay Gio ay parang kapatid ang feelings niya para dito. Pero syempre pinalalakas ko lang po ang loob ko kaya iyon ang iniisip ko. Kaya sa lahat-lahat ng ginagawa namin ay para kaming nagpapaligsahan kapag kaharap na si Aubrey. Mula sa pick-up lines, jokes, achievements, pati sa sports, Papadudot, alam mo naman kung gaano ka pisikal na sport ang basketball, kaya si Gio po ay masyadong pinangahawakan ng pagiging pisikal. Konting kilos ay nauuna agad ang siko niya. Minsan nga ay naiisip ko na baka nasa siko ang utak ni Gio. Kasi ang bilis mag-isip eh. Alam agad kung paanong mananakit. Pero dahil bago nga kami doon ay wala pa kaming nabubuong mga samahan sa mga ibang estudyante. Kaya wala pa kaming mga kaalyado para kumampi sa isa man sa amin. Kaya ang away namin ay nananatiling sa amin lang po talaga, Papadudot. Oh, bakit ka nandito? Natural, dito ako nag-aaral. Ang laki ng eskwelahan. Bakit dito ka pa pupunta? Bakit ba? Bawal ba dito? Meeting place namin ni Aubrey to. Meeting place? Anong nakakatawa? Yung ilusyon mo parang nagsasebo na sa utak mo. Hindi nyo to meeting place. Tambayan to ni Aubrey at hindi ka kasama dun. O bakit? Ikaw, kasama ka? Natural, may understanding na kami. Understanding in Tagalog ay pagkakaintindihan. Paano magiging understanding kung hindi mo naiintindihan na hindi ka niya gusto? Wow! So ikaw ang gusto niya? Ayoko na lang magsalita. Wag talaga, kasi lolokohin mo lang ang sarili mo. Napakayabang mo. Kasi may pagyayabang ako. Sa itsura na lang oh. Kung wala akong itsura, hindi ako magiging consistent escort ng eskwelahan namin nung high school. Naging junior at senior prom king din ako. Lahat ng Santa Cruzan, Flores de Mayo at kung ano-ano pang pwedeng kunin akong escort, kinukuha ako. Walang palya. Kaya pala mukhang pagod ka. Mas mukha ka kayang pagod. Natural. Subsub ako sa pag-aaral eh. Ah, sa pag-aaral ka ba na subsob? Kala ko sa ano eh. Saan? Never mind. Hindi kami nakikipagtalo sa hindi namin ka-level. Wow! Ano naman kayang level yan? Wag na, kasi hindi mo naman kayang abutin. Paano ko aabutin ang nasa ilalim ko? Alam mo, namimilit ka na rin lang eh. Sige, ipagyayabang ko na para mapahiya ka. Ah, hindi ka pa pala nagyayabang? Natural, hindi. Nakakatakot ah. Talagang dapat kang matakot. Sige na, magyabang ka na. Una, hindi kita ka-level kasi mayaman kami. Hindi ko iyayabang ang yaman namin. 10 hektaryang lupain. Dito pa lang sa lugar natin ah. Iba pa yung mga nasa ibang lugar. Mas malawak ang lupain namin. Hindi ko na lang sasabihin kung ano ang eksaktong sukat. Baka malula ka.
Sasabihin ko na lang na 11 hektarya. Nakakalula na yon. Yung bahay namin nakita mo na ba? Baka akalain mo nasa Disneyland ka. Baka kung makita mo ang bahay namin, akalain mo nasa Inglaterra ka. Inglaterra? Baka sinasabi mo lang yan kasi Inggetera ka. Hindi ko papatulan yung cheap joke mo. Kasi talo ka na. Anong talo? Mas malalaki ang pag-aari namin. Yung kotseng sumusundo sa akin, nakita mo? Inggit ka, no? Sinusundo ka? Oo. Wala kang sariling kotse? Bakit ikaw? May sarili kang kotse? Meron. Oh, sorry ka. Wala ka naman sariling driver. Dahil gusto ko ako mag-drive. Sorry, sa iba ka na mag-apply. May driver na kami. Sira ulo ka. Hindi ako nag-a-apply. Malay ko ba? Asyumero ka kasi. Ina-assume mo na may gusto sa'yo si Aubrey. Iba yung ina-assume sa sure na. Kita mo na. Feel-am ka pa. Hindi ako feel-am. Feel-am ka. Feelingerong ambisyoso. Inggit ka lang. So tanggap mo na feel-am ka. Hindi. Pero tanggap ko na naiinggit ka sa itsura, talino at yaman ko. Uy, huwag mo masyadong sabihin yan. Bakit? Baka mamaya paniwalaan mo na totoo ang sinasabi mo. I will not stoop down to your level. Hindi talaga. Kung yung level ko, above you. Ano bang gusto mo? Away? Oo sana kaso, nakakatamad. Oh, anong gusto mo? Magkasundo tayo Na? na may the best man win. Sige, payag ako. Kanya-kanya tayo. Walang siraan. Deal! So, sino ang unang dadalaw kay Aubrey? Bato-bato pick. Bato-bato pick. pick. Paano ba yan? Una ako. Walang problema. Basta yung pinag-usapan ha. Papa Dudut, kahit ayaw ko ay napilitan akong makipag-deal para hindi na lamang kami laging nag-iiringan. Kasi para lang kaming tanga dahil ayaw naman naming mag-away ng pisikal kasi ayaw naming parehong magkaroon ng bad record sa eskwelahan. Dinadaan niya na lamang sa basketball ang pamimisikal. Kaso hindi ako makaganti kasi magaling talaga siya. Hindi naman siya magaling mag-basketball pero ang husay niyang maniko. Kaya nagkasundo na nga lang po kami sa pangakong magiging parehas. Walang siraan pero syempre po ay duda ako sa kanya na tutupad siya sa usapan. Ang nakakainis pa po Papa Dudut ay bato-bato pick na nga, talo pa ako. Kaya siya tuloy ang unang dadalaw kay Aubrey, natatakot po ako na maungusan niya. Alam ko naman pong malakas ang laban ko pero paano po kung gamitan niya ako ng mga ninja moves? Siyempre po masisiraan ako ng pasimple. Pasensya ka na po sa akin Papa Dudut. Hindi naman po ako insecure pero mahirap na po kasi. Sinabi ko sa sarili ko na kahit Papa Dudut na isang beses lang mag-stalk ako ay gagawin ko. Sa unang pagpunta ni Gio kila Aubrey ay gusto kong malaman kung ano ang pag-uusapan nila. Kaya naman gumawa po ako ng paraan para malaman ang mga detalye ng gagawin niyang panliligaw. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, masyado ata akong paranoid. Kasi mula nung matapos ang usapan namin ni Gio, parang palagi kong tinitingnan ang mga kilos niya. Baka kasi mabasa ko at least alam kong i-counterpart. Kada pagpaplano ni Gio ay nagpaplano din po ako. Nagpaplano ako kung paano ko maririnig ang usapan nila ni Aubrey. Kaya nung araw na dadalaw si Gio kay Aubrey ay lihim ko siyang sinundan. Pinagmamasdan at pinag-aaralan ko ang bawat kilos niya. Hanggang sa makarating siya sa bahay nila Aubrey at kitang-kita ko noong nag-doorbell siya at mas kitang-kita ko noong si Aubrey mismo ang nagbukas ng gate at pinapasok siya. Yun pa lang ay mamatay-matay na ako sa selos, Papa Dudut. Kaya pagkasarado ng gate ay sinipat ko kaagad sa siwang ng gate kung ano ang gagawin nila. Kung saan sila pupunta at nakita kong doon lang sila naupo sa isang maliit na kubo sa loob ng bakuran nila Aubrey. Noong makita kong nasa kubo sila, nadagdagan na naman ang selos ko. Kaya gumawa ako ng paraan noon. Malayo sila sa gate, doon sa pinapwestuhan nila ay masyadong makapalang pader kaya hindi ko sila madidinig. Tiningnan ko at aakyatin ko sana ang pader kasi masyado namang mataas. Para kung pusang hinahanap ang mga anak niya ng panahon na yon,
Kakahanap ng paraan kung paano ko ba sila madidinig. Laking pasasalamat at may kalumaan na ang pader nila Aubrey kasi may isang bitak sa malapit sa pwesto nila at may siwang po ito. Pilit kong itinapat ang tenga ko sa siwang at mas pinilit kong makinig. Pakiramdam ko noon ay may kapangyarihan ng tenga ko, Papa Dudut. Bro, pasok ka muna. Nagbibihis pa si Apple eh. Nasaan misis mo? Nandun, nagpaiwan sa sasakyan. Mainit daw kaya doon na lang siya maghihintay. Sige. Pasensya na, hindi ko namalayan ang oras kanina eh. Nakaidlip kasi ako. Hindi naman ako ginising ni Apple. Ayos lang. Weekday naman eh. Di naman siguro punuan yung mga kainan ngayon. Nakakatuwa nga. Hi Aubrey! Oh, nag-hi ka na sa akin sa gate ah. Siyempre, iba yung dalawa na lang tayo. Dalawa lang naman tayo kanina pa. I mean yung nakaupo na tayo. O sige na nga. Hello, Gio. Hi again Aubrey. Paulit-ulit? Kinakabahan kasi ako eh. Saan? Baka kasi may mga nakamasid sa atin. Sino naman? Hindi naman ganun sina mama at papa. Hindi naman sila. Naku, hindi chismo sa mga kapitbahay namin no. Hindi din sila. Sino ba? Hindi ko alam. Parang pakiramdam ko kasi may nakikinig sa atin eh. Kung ganyan ang pakiramdam mo siguro, balik ka na lang uli. Ay hindi, wala naman akong ibig sabihin. Eto pala, bulaklak. Wow, Rose! Ang ganda no? Oo, parang yun no. Yung mga tanim namin. Ay, may mga rose pala kayo. Oo, iba-iba pa ang kulay. Eto na lang, chocolate. Naku, hindi ako masyadong mahilig sa matamis. Ha? Hindi matamis yan. Maasim? Hindi. Maalat? Hindi. Ibig kong sabihin, matamis yan pero hindi masyadong matamis. Ikaw naman, binibiro lang kita. Akala ko totoo. Ang alin? Ha? Na ayaw mo ng matamis? Naku, gusto ko kaya yung sweet. Sweet naman ako ah. Ikaw talaga? Aubrey, Oh, kumusta ka? kinakabahan ka ba? Ha? Medyo. Huwag kang kabahan. Maging totoo ka lang. Kasi may nakita ako matching chart. Matching chart? Oo, para malaman ko yung compatibility natin. Naku, huwag kang maniwala sa mga chart na yan. Hayaan mo na ako. Gusto ko siyang subukan eh. Baka mali-mali lang ang maging resulta nun. Natatakot ka ba? Hindi ah. So, willing ka? Oo. Hindi naman ako takot sa ganyan. Okay, sige. Simulan natin. Kung halimbawa, umakyat ako sa puno ng saging, susundan mo ba ako? Siyempre naman. Bakit? Kasi baka kumapano ka. Yun nga lang ako lang ang aakyat, delikado na. Aakyat ka pa? Puno ng saging yun ah. Ah, saging ba? Hindi ko narinig eh. Okay lang. Ito na ang next question. Kung nasa madilim na lugar ako, halimbawa sa loob ng bahay namin, anong gagawin mo? Kahit gaano pa kadilim yan. Papasukin ko ang bahay nyo at aalalayan kita hanggang sa makalabas tayo sa maliwanag. Talaga? Oo naman. Bakit hindi mo nalang binuksan yung ilaw? May kuryente ba? Hindi mo naman sinabi. Dapat tinanong mo muna ako. Oo nga. Aubrey, pwede wag na lang natin patulan yung chart na yan? Sige na nga. Si Lex may kayabangan no? Ha? Bakit mo naman nasabi yan? Tsaka bakit tayo napunta dyan? Wala lang. Gusto ko lang sabihin kasi baka lukohin ka niya eh. Hindi naman siguro. Teka, 3 questions lang pala tong matching charts. May isa pang tanong. Saka na lang natin sagutin yan. May aasikasuhin pa pala ako. Kailangan ko nang umalis. Ay, ganun ba? O, sige. Pero okay na siguro ang 2 questions. Sabihan na lang kita sa resulta. Papadudot, kitang-kita ko ang takot at kaba ni Gio dahil lang sa mga tanong para sa compatibility. Nakita ko ang kahinaan niya doon.
Pinilit ko talagang madinig ang lahat. Masakit sa tenga yung tumisis-ki sa semento pero tiniis ko yon. Noong nagpaalam siya ay saka ko tinanggal ang tenga ko sa siwang at sinilip sila. Kitang-kita ko ang mukha niya. Mukha siyang takot dahil sa mga sinagot niya. Inunahan kasi ng yabang. Ayun, kung ano-ano tuloy ang isinasagot. Hindi ko na namalayan na nakalabas na pala sa gate ang dalawa at huling-huli niya ako na nagkukumahog sa pagsilip sa siwang ng pader. Nagulat ako at halatang halata ako pero dinaan ko sa acting. Sinabi niya na nag-i-spy daw ako. Siyempre po ay nag-deny ako. Sabi ko ay napadaan lang ako. Alam kong hindi siya naniniwala kasi alam ko naman na tulad ko ay wala din siyang tiwala sa akin, Papa Dudut. Kahit mahina ang usapan namin ay nagkakainitan na naman kami ni Gio. Mag-aaway na sana kami nang may magsalita sa katabing bahay nila Aubrey. Nagtatanong kung may tao daw ba doon. Yumuko kaming dalawa ni Gio at hindi na nagsalita pa. Ayaw naming malaman ni Aubrey na nandun kaming dalawa at baka isipin niya na may kung ano kaming plano. Nagtanong uli ang kapitbahay kung may tao sa likod ng bahay nila. Sobra ang tahimik namin ni Gio. Walang nagsalita o kumikilos. Ilang sandali ay nagbuhos ng tubig na pinaglabhan ng kapitbahay nila Aubrey. Kaya pala nagtatanong kung may tao sa likod ng bahay nila ay para makasigurado siyang walang mababasa pagkabuhos niya. Kaya ayon, umuwi kaming basang-basa. Ang konswelo na lamang sa akin ay hindi lang ako ang nabasa kundi dalawa kami ni Gio, Papa Dudut. Good afternoon, Aubrey! Uy, bago yun ah. Ang alin? Yung opening greetings mo. Bakit? Mula kasi nung makilala kita palaging, Hi Aubrey ang umpisa mo. Oo. Ganun ako. Ano? Anong ano? Sabi mo ganun ka. Ano ka? Ibig kong sabihin, ayoko nang palaging pareho ang lahat. Inconsistent ka. Oo! Ay, hindi. Ibig kong sabihin, kalimutan na nga natin. Oo, binibiro lang kita. Pero iba ka kay Gio ha? Iba? Parang mas relax ka. Puro yabang kasi. Ano? Sabi ko, eto sunflower. Wala kayong tanim na ganyan. Paano mo nalaman? Ngayon ka lang naman nakapasok dito sa amin. Sinilip ko. Sinilip? Ha? Sabi ko, nakita ko sa sleep ko. Habang tulog. Astral projection? Oo. Okay. So, okay ka din sa mga compatibility question? Pinaghandaan ko yan. Pinaghandaan? I mean, may dala akong pasta. Handa ko yan. Birthday mo? Hindi, parang taste test. Kung masarap siya para sa'yo, yan ang handa ko. Ang galing mo. Saan? Magpalusot. Anong ibig mong sabihin? Wala. Tara, simulan natin ang mga question. Sige. Kung aakyat ako sa puno, susunod ka ba? Siyempre hindi. Kasi puno ng saging yun eh. Puno ng saging? Wala naman akong sinabing puno ng saging ah. Inassume ko lang. Alam mo na ba itong mga question? Hindi. Ngayon ko nga lang nadinig yan eh. Okay. O sige. Ang next question ay, anong gagawin mo kung nasa madilim na lugar ako sa gubat? Bubuksan ko ang ilaw. Ano? Hindi naman brownout, di ba? So may kuryente. Sa gubat? Gubat? Oo, nasa gubat ako. Ay sorry, hindi ko nadinig. Inassume mo kasi. Hindi ah. Okay. Itong third question na nga lang. Wag na kaya natin pag-usapan yan. Ay nako, yan din ang sinabi ni Gio. Pero hindi ka naman nagmamadali kaya tatanungin ko sa'yo. May pupuntahan pa talaga ako. Wala pa tayo na pag-uusapan eh. Madami na. So, hindi ka rin interesado sa buhay ko? Interesado syempre. Yung question lang sa compatibility ang wala akong interes.
Sus, sabi mo naniniwala ka sa astral projection. Tapos ayaw mo ng compatibility question? Hindi naman. O sige, wag na lang. Hindi, sige, itanong mo na. Wag na lang. Sige na, okay lang. Ano yon? Kung hinahabol ka ng leon, tapos sa kanan may ilog, pwede kang lumangoy para makaligtas. Kaso may mga buwaya. Sa kaliwa naman, may mataas na puno. Pwede mong akyatin para makaligtas ka. Kaso yung puno, puro ahas na makamandag. Saan ka pupunta? Makikipagsapalaran na lang ako sa leon. Feeling ko may laban pa ako kesa sa buhay at ahas na makamandag. Bakit ka makikipagsapalarang harapin yung leon? Eh yung gitnang daan naman walang kahit ano. May gitnang daan pa pala? Pahiyang-pahiya ako, Papa Dudut. Nauna ata yung yabang ko o nauna yung pandaraya ko kaya mali-mali ang mga naisagot ko. Hindi lang pala 3 yung tanong. Ang dami ng tanong at lahat ay mali ang sagot ko. Parang wala kaming compatibility ni Aubrey, Papa Dudut. Pero sabi niya naman na hindi sa tama o maling sagot malalaman kung compatible kami o hindi. Kaya lumakas muli ang loob ko. Pero syempre deep inside ay pahiya talaga ako. Ayaw ko lang ipahalata. Yun na lang ang lamang ko kay Gio. Kasi siya pahiyang-pahiya at tinakbuhan pa niya yung tanong. Ako naman ay hinarap ko hanggang sa makapagpaalam na ako. Tapos paglabas ko ay nandun naman si Gio sa eksaktong lugar na pwenestuhan ko noong nahuli niya ako. Doon sa may siwang na pader. Ibig sabihin ay nakikinig siya sa usapan namin ni Aubrey, Papa Dudut. Inunahan ko siya ng galit, Papa Dudut. Pinagsabihan ko siya kung bakit siya nakikinig. Kaso, ibinalik niya sa akin. Dahil nahuli niya din naman ako na nakikinig sa kanila. Galit siya na sinabing dinig na dinig niya daw na sinisiraan ko siya. Kaya naman ibinalik ko sa kanya ang bintang niya. Na nadinig ko din naman na sinisiraan niya ako. Gumanti lang ako. Nag-elevate na naman ang sagutan namin, papunta na naman kami sa away nang biglang magsalita na naman ang kapitbahay nila Aubrey. Nagtanong kung may tao daw ba sa likod. Dahil ayaw na naming mabasa ay mabilis kaming sumagot ng meron po. Kasi biglang nagalit yung kapitbahay nila na bakit daw kami nandoon sa ganong oras. Magnanakaw daw kami. Nagsisigaw siya kaya nagtatakbo kami, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Napakamalas ko talaga, Papa Dudut, pagkasama ko si Gio. Nadadamay ako sa kamalasan niya. Mabilis palang tumakbo si Gio pero mabuti na lamang ay mabilis din akong tumakbo. Kundi maiiwan niya ako at baka ako lang ang makita ng kapitbahay nila Aubrey. Kinabukasan po ay Sabado, wala kaming pasok kaya siguradong nasa bahay si Aubrey. Hindi na ako nagsayang ng oras at nagpunta ako kina Aubrey. Papa Dudut, may sa impacto ata itong si Gio kasi nandun din siya ng ganon kaaga. Siyempre, as expected ay nag-iringan na naman kami. Nagtulakan pa kami sa pagpindot ng doorbell nila Aubrey. Pero iba ang lumabas. Kung sa bagay, hindi naman alam ni Aubrey na dadalaw ako. Kaya magtatanong sana ako kung nasaan si Aubrey kaso inunahan ako nung mayabang. Sabi nung kasambahay nila na nasa park daw si Aubrey kasama ang mga kaibigan niya. Hindi na kami nakapagpaalam sa kausap namin dahil nag-unahan na kaming tumakbo papunta sa parke. Mas mabilis pa kami kesa noong gabing napagkamalang kaming magnanakaw. Hindi ako nagpatalo kaya sabay na sabay kaming nakarating sa park patakbo kay Aubrey. Pawis na pawis kami pero wala na kaming pakialam. Basta mauna lang kami nakausapin si Aubrey. Papadudod para kaming nasa Sport Fest. Matapos ang track and field ay pasikatan naman kami. Nililibre namin si Aubrey pati ang mga kaibigan niya sa mga gusto nito kaya tuwang-tuwa dahil nakalibre sila. Walang tulak kabigin sa amin ng mga kaibigan ni Aubrey kasi nga po ay tiba-tiba sila sa mga panlilibre namin. Hanggang sa magkayaan na ang lahat na umuwi na. Ihahatid ko si Aubrey syempre. Umepal na naman tong si Gio. Pero bago humiwalay si Aubrey sa mga kaibigan niya ay pinaalala ng isa sa kanila ang lakad nila kinabukasan.
Hiniling ko po noon na sana'y ako lang ang nakadinig, sana'y hindi nadinig ni Gio. Kaso nauna pa siyang magtanong kung ano ang lakad nila Aubrey sa araw ng linggo. Saan kayo pupunta bukas? Bakit ba nakikialam ka? Ikaw ba kausap ko? Kasi pakialamero ka eh. Oh, pag-aawayin niyo ba yan? Ako ayoko ng away. Ayaw mo? Eh ang lakas mo nga maniko sa basketball eh. Anong kinalaman ng basketball dito? Wala. Pero yung paniniko mo ang pinagsisimulan ng away. Kailan ako napaaway sa paniniko ko? Kasi ako lagi ang sinisiko mo. Inaway ba kita? Natural hindi. Kasi ikaw ang nakasakit. Tama na nga yan. Pasensya ka na dyan ha. Spokesperson ba kita? Ano ba? Iiwan ko kayo. Oh, tumigil ka na kasi. Lakas mo magturo ah. Ay nako, dyan na nga kayo. Sandali. Hindi na kami mag-aaway. Oh, magyakapan kayo. Ha? Ayaw nyo? Actually okay naman kami. No need para magyakapan. Pwes aalis na ako. Magyayakapan na. Go! Aray ko, manda ka mamaya. Ikaw nga ang malakas ang hampas eh. Ano, okay na kayo? Okay na kami. Good. Tara na. Hindi mo pa nasasagot yung tanong ko. Actually, tanong ko yon. Inunahan lang niya ako. Bakit pati tanong ko aangkinin mo? Ay nako! Hindi na, sige na. Tanong niya na yon. Tanong lang pag-aawayan pa? Anong sagot? Wala yon. May pupuntahan lang kami. Saan? Diyan lang. Nakasanayan na kasi namin na magkita-kita kapag Sabado sa park. At pag linggo, saan naman kayo nagkikita-kita? Diyan lang. Saan? Bakit ba interesado kayo? Sasama ako. Teka sandali. Sino nag-imbita sa inyo? Ha? Ayan kasi. Anong ayan kasi? Ikaw din sinabi mo sasama ka. Sino nag-invite? Sorry, nabigla lang ako. Ako din. Bakit ka ba nanggagaya? Bakit? Ikaw lang ba ang pwede mabigla? Naku, ayan na naman. O siya, sasabihin ko na. Tuwing linggo, nagpupunta kami sa ilog para maligo at mag-picnic. Sama ako. Ano? I mean, pwede bang sumama? Ako din. Bakit sasama ka? Wala ka bang ibang lakad? Eh di ikaw gumawa ng ibang lakad. Basta ako sasama. Tama na. Sige na, sumama na kayong dalawa. Ang kukulit nyo. Okay na sana, kaso may kasamang bangus. Kaya ng hito ang tubig sa ilog? Kung mag-aaway kayo, wag na kayong sumama. Okay kami. Good. Sa amin magkikita-kita alas 5 ng umaga. Okay? Tara na. Kinabukasan, Papa Dudut, ay hindi naman ako excited kasi nauna po ako sa mga kaibigan ni Aubrey na makarating sa kanila. Kaso may mas excited pa pala sa akin. Nandun na si Gio nakaupo sa harapan ng gate nila Aubrey. Ewan nga, doon na ata natulog yung mayabang na yon. Gaya ng inaasahan ay nag-iringan na naman kami. Lalo na dalawa lamang kami. Kaya pagalingan na naman kaming mang-asar. Ang catch ay pareho kaming pikon. Ayun, naabutan na naman kami ni Aubrey na nag-aaway saktong pagbukas niya ng gate. Sinabihan na naman kami na hindi isasama kapag nag-away pa. Para kami mga bata na bati na uli kaagad. Parating na daw ang jeep na inarkila. Nagyabang kaagad si Gio na bakit nag-arkila pa. May coaster naman daw sila. Sobrang inis ko. Kaya kahit na wala kami ay sinabi ko na may bus kami. Sabi ni Aubrey na mas gusto raw niya ang jeep para mas ramdam niya ang biyahe papuntang ilog. Kaya nanahimik na lamang kami. Kasi hindi naman pareho na kayang kontrahin namin itong si Aubrey. Dumating ang jeep at nagdatingan na din ang mga kaibigan ni Aubrey. Bumiyahe agad kami papunta sa ilog. Papa Dudut, walang ni isa sa amin ni Gio ang nakatabi si Aubrey kasi doon niya kami pinaupo pareho sa harapan katabi ng driver. Nakarating kami ng matiwasay sa ilog. Kumain ng breakfast na baon nilang pagkain. Saka ako nagaya na maglakad kami ni Aubrey kaso'y naunahan na pala ako ni Gio na magsabi kay Aubrey.
Papa Dudut, syempre may away na namang sumiklab sa pagitan namin ni Gio. Sa inis ni Aubrey ay sinabihan niya kami na wala siyang sasamahan kahit na sino sa amin. Kung gusto daw namin ay kami na ang sumama sa kanya. Kaya ayon, magkakasama pa din kaming tatlo na naglalakad noon, Papa Dudut. Wala akong away na matidinig kundi babalik tayo. Saan tayo pupunta? Ang daming tanong? Kakatanong ko lang. Oh, Kakatanong ko lang. Paano ang daming tanong? yan. Naiinitan ka ba? Umaangal ka? Tinatanong ko lang. Oh, Tinatanong ko lang si Aubrey para madala ko siya sa lilim. ganyan. Diba mas maganda? Wala kang kasing ganda. Tulad ng kalikasan na nasisira dahil sa mga pangit na pangyayari. Kalintulad ng iyong ganda ang langit na minsan ay nababalutan ng kadiliman. Aba, nagiging makata pala kayo kapag hindi nag-aaway? Oo, ganyan ako. Mas lalo ako. Pareho na nga kayo, magtatalo pa. Sorry. Ayun, dun tayo. Sandali. Lulusong tayo? Bakit? Takot ka sa tubig? Pauso ka na naman eh. Hindi pa kasi ako nakabihis ng panligo. Ayun, mabuti. Bumalik ka muna dun sa pwesto natin, tapos magpalit ka. Hindi na. 10 naman ang dala kong shorts. Hindi ko pwedeng iwan si Aubrey na kasama ka, no? Wow! Sa'yo ibinilin si Aubrey? Ay nako. Ano, lulusong ba kayo o hindi? Lulusong! Ayan, malamig ang tubig. Panlaban sa init. Malamig nga. Takot ka sa malamig? Ang dami mong comment. Nagtatanong ako. Ang linaw ng tubig, no? At saka ang payapa. Ay, mababaw lang pala to. Takot ka sa malalim? Ang daldal mo. Wala ka namang sinagot sa tanong ko eh. Bakit ako sasagot sa tanong mo? Teacher ka ba? Yun na yun? Yun na ang panlaban mo? Final na. Shh! Umupo na lang tayo. Dito tayo magkwentuhan. Pero pwede ba yung maayos na kwentuhan? Walang kontrahan, walang barahan? Ito kasi. Kasasabi lang mag-usap ng maayos, naninisi ka na naman. Okay. So dahil hindi pa kayo nagkukwento tungkol sa sarili nyo, ano pa ang hindi ko alam sa inyo? Mahilig ako sa mangga. Hinog o hilaw? Hilaw. Pero okay lang din naman ang hinog. Talaga? Ako rin eh. Tapos may bagoong yung manggang hilaw. Alamang? Oo. Huwag kayong mag-alala. May dalang mangga at bagoong si Rosie. Mamayang tanghalian kainin natin. Naglalaway na ako. Uy, wag dito. Baka umalo sa ilog ang laway mo. Diba mas masaya? Pero inasara na naman ako ng hambog na to eh. Masambog ka. Gaya-gaya ka pa ng gustong prutas. Iba ka talaga ano? Eh ako una nagsabi na paborito ko ang mangga. Sabi mo hinog. Bingi ka pala eh. Ano? O, kita mo na? Sira ulo ka. Naku, wala na akong panahon sa inyong dalawa. O sige, mag-away na kayo hanggang gusto nyo. Nakakapagod manaway. Babalik na nga ako. Papa Dudut, hindi namin alam kung ano ang nangyari. Biglang rumagasa ang tubig papunta sa amin. Tinangay kaming tatlo at sobra ang takot ko noon. Nagkahiwalay-hiwalay kami at nakita ko si Aubrey na pilit na nilalabanan ng alon. Nilangoy ko kaagad siya at pinilit dalhin sa lupa. Halos habol hininga kaming dalawa. Umiiyak pa si Aubrey at saka ko naalala na wala sa paligid si Gio. Hindi din nakita ni Aubrey at hindi ako nagdalawang isip at kahit malakas pa ang alon, ay sumisid ako para hanapin si Gio. Dahil sa lakas ng alon ay naging kulay putik ang kaninang malinaw na tubig. Kaya mas nahirapan akong hanapin itong si Gio. Nakailang subok ako ng sisid pero hindi ko siya makita. Isang subok pa ay nagpapasalamat ako at nahila ko si Gio mula sa ilalim. Pero hindi pa tapos ang kalbaryo dahil parang hindi na humihinga itong si Gio nang may ahon ko sa tubig. Mabuti na lamang at marunong ako ng CPR. Ilang sandali ay natauhan si Gio, nakaligtas siya sa muntik ng kamatayan.
Dumating ang mga kaibigan ni Aubrey at tinulungan kami dahil hinang-hina kami sa mga nangyari. Nakita pala nila ang pagragasa ng tubig papunta kung nasaan kami kaya nagmadali silang puntahan kami. Ayaw naming maalala ang araw na yon. Sa isang taon ang lumipas ay nanatili kaming magkaibigan ni Aubrey. Opo, Papa Dudut, naging magkaibigan lang kami. Hindi po ako ang nagustuhan niya. Kami naman ni Gio ay naging matalik na magkaibigan. Nagtatalo pa din minsan pero sobra ang naging pagkakaibigan namin. Lalo na si Gio na sobra-sobra din ang pasasalamat sa akin. Pero si Gio at Aubrey ay naging magkaibigan lang din. Tulad ko ay hindi din nagkatuluyan sina Aubrey at Gio. Pero mas lumalim pa ang pagkakaibigan naming tatlo matapos ang sakuna. Ayaw naming maalala ang mga nangyari sa ilog pero masasabi ko na dahil sa ilog ay naging sobrang pagmamahal at proteksyon namin sa isa't isa. 10 taon na din ang lumipas. Ang una pong nakapag-asawa sa aming tatlo ay si Aubrey. May anak din sila at kahit sobrang close naming tatlo ay walang selos na nagaganap sa asawa ni Aubrey. Kami naman ni Gio ay pareho ng may girlfriend at nagbabalak na ring magpakasal. Pinag-uusapan namin ang pagkakaroon ng double wedding, Papa Dudut. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking kwento sa Barangay Love Stories. More power sa programa ninyo sa Barangay LS 97.1. Ang inyong forever kapuso at ka-barangay, Lex. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1